In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. As we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi, magandang umaga, brothers and sisters in Christ. Good evening po, Bishop Joe. Good evening po. God bless po on your birthday. Tsaka sa Brother Egay. Thank you po. Good evening, good morning din po sa mga kapatid natin na nanonood o nakikinig online. Hello po. Okay. Meron po akong katanungan na pag-isipan nyo na lang po, no? Sino po dito ang guilty? Bukod po sa akin. Ang naging panatiko ng isang artista o kaya kumukonsulta sa horoscope or gustong magpatangos ng ilong. Bakit ko po ito naitanong? Yan po ang tatalakayin natin ngayong gabi. Strange gods. Ano-ano po ba ang strange gods na tinatawag natin? Idolatry, ika nga. Number 1, love of money. Sabi sa Timoteo, chapter, ang hirap sa Tagalog Kapitulo 6, versikulo 10 hanggang 11. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ano po bang maibibigay natin example dito? Based sa Bible, si Achan from the tribe of Judah, guilty siya for the love of money. Bago po na-conquer ng Israelites ang Jericho, sinabi ni Joshua sa army niya na lahat ng nandoon na makukuha, silver, gold, bronze, etc., lahat po yun dadalhin sa treasury ni Lord. Nung nag-collapse na po yung walls of Jericho, yung mga Israeli army na they charged in and took it, killing every life in it except Rahab and her family. Rahab, the harlot, the prostitute. Siya po yung nagtago dun sa dalawang spy para mag-mapping dun sa loob sa Jericho. Ayun. So, sa kaso po ni Achan, nagtago po siya ng mga silver, robe, gold, at nung natuklasan po ito, the whole family of Achan were stoned to death. Ang Bible reference po nito is Joshua chapter 7 verses 1 to 26. Masarap ang pera. Meron po ba dito na ayaw ng pera? Kaya lang, pag itong nagiging Panginoon natin, doon na nagsisimula ang kapighatian. Okay po. Number 2, horoscopes. Yan. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sinabi po dito yung sino man sa inyo'y huwag susunog ng kanyang anak bilang handog. Noong Old Testament po kasi, meron po silang Diyos-Diyosa na si Moloch. Yung bukas po ang tiyan niya, tas may apoy, doon inaalay yung mga bata. Ito po ang kanyang itsura. Apoy po yung nasa tiyan niya at doon po inaalay yung mga sanggol. Pagan practice po ito pero may mga Israelita na nagpa-practice din po nito. Isa po ito sa mga
Diyos-Diyosan. Pwede po i-apply ngayon yan, yung si Moloch na yan, sa panahon po natin ngayon. Yung nangyayari sa sinapupunan ng mga ina. Kasi di po ba, yung mga bata noon, inaalay sa sinapupunan, diyan sa tiyan ni Moloch na yan. Ngayon po, inaalay din. Hindi man si Moloch, inaalay sa devil yung mga bata sa pamamagitan ng abortion. Yan po yung makabagong Moloch na ginagawa, abortion. Sabi nila, naalala ko yung isang pare, nag-homily siya dati, sabi niya, bagong pari daw siya noon. Tapos may nangungumpisal sa kanya na ang sabi sa kanya, ano po, pinalaglag ko po yung anak ko. Nagalit yung pare kasi unang kumpisal niya yon. Ang sabi daw niya, pinaganda mo pa, pinalaglag mo. Dapat sinabi mo na lang, pinatay mo yung anak mo. Kaya sabi nga niya, parang sumuka siya ng sumuka nung first time niya na na-experience yun. Yun po yung isang naalala kong kwento tungkol dyan. Isa pang example ng Diyos-Diyusan, yung pagsangguni sa astrology, yung mga horoscope. Ako po Gemini. Ano po sinasabi sa akin ng mga bituin ngayon? Naalala ko noon eh. Kasi talagang nagsasangguni ako dyan sa mga horoscope na yan eh. Nakilala ko po si brother husband. Sabi ko, dapat pa akong makipagkaibigan dito. Virgo siya eh. Gemini ako, hindi kami compatible. Alam nyo, totoo po yan sa akin kasi yung unang kita ko kay husband, crush agad ako eh. Tapos nung nalaman kong Virgo siya, nagdalawang isip talaga ako kasi nanay ko, Gemini, parang ako. Tapos ang tatay ko, Virgo, parang si Egay. Pero during that time, ang deboto ko po si Santo Niño, talagang lagi ko po siyang kinakausap. Sabi ko, bahala na po kayo kung Virgo siya o Gemini ako, na-in love na po ako eh. Di po ba yan ang Diyos-Diyosan, yung horoscope na yan. Bukod pa po yung mga Year of the Dragon, ngayon po, Year of the Lord na. Yan po yung sinasabi ko na hindi ako Year of the Dragon, Year of the Lord, ganyan. Isa pa rin po yung pakikipag-usap sa patay or panghula. Yung mga nakapagpahula na po dito, meron po ba bukod sa akin naka-experience na magpahula? Di po ba ang galing ng iba? Talagang hahanga ka, detalyado. Bibilip ka talaga. Kaya ang dami kong experience dyan sa panghuhula. Kaya na-addict po ako sa pagpapahula talaga dati. Yan po yung tinatawag na familiar spirit. Familiar spirit, the spirit of a dead person invoked by a medium to advise or prophesy. Meron po nagbibigay sa kanila ng inspirasyon, may nagbubulong, kaya ganun sila kagaling, nakakatakot. Hindi ko po alam dati yun eh. Number 3, greed o kasakiman. Walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. O kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ng ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Isang tauhan sa Biblia ang nagpakita ng aral na ito. Siya po si Judas Iscariot. Ang kanyang pag-ibig sa pera ang nag-udyok sa kanya na ipagkanulo si Jesus kapalit ng 30 pirasong pilak na matatagpuan sa Matthew chapter 26 verses 14 to 16. At yung sa kabila ng pagiging malapit niya kay Jesus, nasaksihan niya yung mga turo, yung mga himala, na naig pa rin yung pagmamahal niya sa pera, yung kasakiman na naging dahilan upang paglikuran niya ang pera sa halip na ang Diyos. Of course, napag-aaralan din natin na isang dahilan, disappointed siya because he was expecting for a political messiah, just like King David. Ang kanyang kwento, ang kwento ni Judas Iscariote ay nagtapos sa trahedya. Nagpapakita lang po ng mga kahihinat na ng pagtatangkang pagtalikod o pagtatangkang paglingkuran ang dalawang Panginoon. Amen po. Amen. Number 4, fame.
kasikatan. Nagluluko ang aking mouse. Okay. Ang Bible verse po ay, for what does, sorry. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao, sabi sa Mark chapter 8 verse 36, na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Sabi nga po sa Mark, yan, example po nito is 1 Samuel chapter 19 verse 1. Nung una, si King Saul, nagtatago pa siya. Excuse me, nung ipoproclaim na po siyang king kasi nahihiya siya. Pero nung naka-experience na siya ng success, ng fame, at favor mula sa mga tao, doon lumaki na ang kanyang ulo. Incomplete obedience. Hindi ibig sabihin nag-disobey siya. Incomplete ang kanyang obedience. Hindi niya kasi nilupig lahat ng Amalekites at kinuha niya yung ibang livestock. Tapos binuhay niya si King Agag, if I'm not mistaken. At yung ibang livestock, kinuha niya para sa kanyang unlawful sacrifice. Yun po yung tuluyan nagpabagsak sa kanya. Brothers and sisters, notice the word incomplete obedience na ginajustify pa niya through unlawful sacrifices. Yun po ang simula ng kanyang pagbagsak. Incomplete obedience. Partial obedience. Parang tayo, kumpleto ba yung obedience natin kay Lord? Papaisip ako talaga. Ang story ni King Saul ay isang magandang halimbawa ng kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagsunod sa Diyos. Okay? Sabi nga po to obey is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Parang ganun. Number 5, power. Sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 16, galit na galit si Herodes nang malaman niyang nililang siya ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Si King Herod the Great, pinapatay niya yung mga bata kasi sinabi na darating ang kapanganakan ng King of the Jews. Natatakot siya na maagaw yung trono sa kanya. Kaya pinapatay niya lahat ng mga bata, massacre of the innocent, sabi nga. Pinapatay din niya yung asawa niya at yung 2 anak niya sa kaparehas na dahilan, sa katakutan niyang maagaw ang trono niya. Ang Bible reference po nito is Matthew chapter 2, verses 1 to 18. Biro niyo yung nagagawa ng kasakiman sa power, sarili mong dugo. Pinapapatay mo para lang huwag kang mawala sa pwesto. Number 6, fanaticism. Huwag kayong magpapakabuti o magpapakatalino ng labis. Bakit mo pahihirapan ang iyong sarili? Yung extremist behavior na humantong sa kawalan ng pagtanggap at karahasan. Yung hindi na sumusunod sa mga pangunahing halaga ng pagmamahal at habag dahil sa pagiging panatiko. Si Paul, remember Paul, Saint Paul, his fanaticism is evident in his persecution of early Christians, na ang pananaw niya sa mga early Christians noon ay threat sa Judaism. Kaya si Saul, inapprove niya even the stoning of Stephen, the first Christian martyr. Nakita niyo po yung epekto ng pagiging panatiko. Kahit na religious intentions, it can lead to harmful and destructive behavior. Pero alam natin na si Paul ang example ng instant conversion talaga na nangyari on his way to Damascus. Okay? Number 7, superstition. Oh. Sabi nga ni St. Paul sa Romans chapter 14 verse 23, whatever is not from faith is sin. Anything that is not based on faith is sin. Yun po mga Diyos-Diyosa natin. Ano po ba itong mga superstition na to?
Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon sa kay Kristo. Marami po tayong paniniwala diyang mga Pilipino. Common Filipino superstitions. Number 1, kasabihan pag bagong taon. Naalala ko noon, kailangan bago magtapos ang taon, bukas yung bibig, kailangan may nakasaing, may bagong saing, may mga bilog-bilog na prutas, duster na bilog. Yung kailangan daw bago maghiwalay yung taon, may mga barya dun sa hagdanan at dinadampot mo isa-isa yon habang umaakyat ka para daw umaakyat ang swerte. Isipin niyo yung mga kalokohang pinagagagawa ko noon. Yung 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 kapalaran ko, yung buhay ko, binasi ko sa mga sinasabi ng tao. Para bang yung mga prutas na yun na magbibigay ng biyaya at kasaganaan sa akin. Pag naiisip ko po ngayon yun, natatawa talaga ako Sabi ko, ewan ko, sorry talaga kung may nagpa-practice pa rin ng ganyan ngayon. Pero ako po talaga yung nakaahon po ako sa ganyan. Number 2, pagpag. Ito po common practice ng mga Pilipino. Nakakahiyabang sabihin, pag kami galing sa patay at sinasabi magpapagpag, natutuwa ako kasi magko-coffee kami. Bonding time, ika nga. Ayan. Kasi sabi nila, kaya daw nagpapagpag para daw yung mapagpag yung bad spirit na galing dun sa burol. Yun parang ganun po yung paniwala. Number 3, pagwawalis sa gabi. Lalabas daw ang swerte. Noong araw ko, kami mag-asawa, mahilig kami maghanda palibasa, malalaki na yung mga bata, wala naman ang bahay na. Paghalis ho ng mga bisita, mga 11, 12, natutulog ho kami mag-asawa, inaabot kami ng 2 o'clock in the morning, 3 o'clock kasi. Hindi po kami matutulog ng marumi ang bahay. Para sa akin ho, malas yun, yung pagising ko marumi ang bahay, nagiging kasi ang ulo ko. Kaya hindi po totoo yun. Wala pong kinalaman. Yung sa patay daw, wag magwawalis. Imagine niyo yung kalat na yun kung hindi niyo wawalisan yun. Number 4, itim na pusa. Naku, may mangyayaring masama. May nakasalubong na itim na pusa. Excuse me po. Number 5, kumakanta habang nagluluto. Makakapag-asawa raw po ng biyudo. Okay. Yan po yung mga Diyos-Diyosa natin na hindi tayo aware. Number 8, materialism. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Meron pong kwento sa Bible tungkol sa isang mayamang lalaki na nagbunga ng sagana ang kanyang ani. Sabi niya sa sarili niya, wala akong pag-iibahan ng ani ko, napakarami nito. Kaya ginawa niya, giniba niya yung kamalig niya at nagpatayo siya ng mas malaking kamalig. Doon daw niya iimbak lahat ng ani niya, lahat ng mga mabuting bagay. Kung ano man yung mga kayamanan niya, ika niya. At sasabihin niya daw sa kaluluwa niya na marami ka na natipong pag-aari para sa mga darating na taon, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka at magsaya. Pero sabi ni Lord, hangal. Sa gabing ito ay babawiin ko ang iyong kaluluwa. At kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Hindi ko po mahanap ng diretsuhan kung saan dito yung it is the power to build up, no, not to destroy. Ito po siya kasi may mga power tayo. May power tayo bilang magulang. May power tayo bilang superior.
May power tayo bilang government official, no? Pero sinasabi ni Saint Paul, itong power na ito ay to build up, no? Kaya napakahalaga po nun, yung ating kapangyarihan ay nagagamit para mag-build up po ang tao, no? Kasi si Saint Paul may power siya bilang as an apostle, pero ginagamit po niya 'yun para mag-build up ang community, no? Kaya lahat po itong ginagawa tayong Diyos-Diyosan para magkaroon lang tayo ng control sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Kaya siguro sa ating panalangin sa ating Panginoon tonight, lahat po ng wala tayong control sa lahat ng bagay, ibigay po natin yung control kay Jesus, no? Even our health, no? Wala tayong control sa health natin, eh. No? Ginagawa lang natin, nag-vitamins tayo, nag-exercise tayo, pero in the end, wala tayong control, no? We lift them up to the Lord, no? Even our death, wala tayong control dyan, no? Namatay si Father Jesse, no? Walang control dyan, no? Si Lord na, dyan, talaga may control. Kaya, ang huling surrender natin kay Jesus ay yung death, no? Kasi sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 15, the last enemy to be defeated is death, no? And thanks be to Christ Jesus, no? Because of his victory sa death, no? Kaya si Jesus, nung namatay po siya, in-experience na ni Jesus ang lahat ng ating kamatayan. Kaya nung namatay si Father Jesse, in-experience ni Jesus yung for Father Jesse. Para si Father Jesse ay maging bukas sa pagsalubong sa kamatayan. Kasi ang kamatayan ang naging daan para makapili niya ang Diyos forever. Kaya halimbawa, mamatay din ako, mamatay din kayo, dinanas na ni Jesus yan para sa atin. Para hindi tayo matakot, hindi tayo ng anxiety, no? In-experience na ni Jesus yan para sa atin. Kaya yung prayer of surrender, mahalaga po yung prayer of surrender. No? Every day we surrender everything to the Lord, no? Kaya ngayong kanta yung prayer ni Saint Ignatius of Loyola na ginawang kanta, yung kunin mo o Diyos, prayer po ni Saint Augustine yun, eh. Ni Saint Ignatius of Loyola, yung kunin mo o Diyos, no, lahat ng ito ay para sa iyo, no? Prayer of surrender yun, eh. Ultimately ganun po talaga, no? So para talagang ang tao ay mawala sa pagsamba o maging priority niya ang strange gods na iba't iba, kailangan sinusuko niya ang sarili niya sa Diyos. Kaya maganda sa ating personal, no? Every morning we surrender our lives to Jesus. So, ano mga fears natin, no? Minsan wala na tayong fears, eh. Hindi tayo natakot sa death. Pero minsan dumarating yan. Tukso yan, tukso na. No? It becomes temptation, no? Dahil it becomes temptation, nagiging double merit yan every time we overcome it kasi we will be given the grace. Kaya ang mahalaga rito, hindi yung mga negative thoughts, kasi na-overcome natin yan kay Lord, eh. So, kailangan lang laging continuing self-surrender sa Panginoon, no? Lalo po tayo sa health natin, no? Si Ate Emily, si Sister Levy, si Brother John, no? Lagi tayo surrender yung health natin, no? Ako, may sakit ako sa puso, sa prostate, spine. So, lahat yung sinusurrender ko kay Lord, no? Minsan, maraming worries ako, susurrender ko kay Jesus yun. Susurrender ko, no? Ganun din po yung mga ibang Diyos natin dito. Susurrender mo na kay Jesus. Kasi yan, part ng being human. We live in a fallen world. We live in a fallen human nature, no? Kaya we always need grace, no? Kaya yung every moment, no? It is grace. We need grace every moment of our lives. Nagiging dependent tayo. Sinabi nga ni Sister Emily sa ating talk, we are God's handiwork. Maganda patutunguhan natin, God's handiwork tayo. No, ang ginagawang demonyo ay pinapakita sa atin yung kapangitan, yung kahirapan,
yung mga trials, yung mga sufferings, mga pain, na hindi pinapakita ng demonyo sa atin eh. Pero sa katulad na sinabi ni Sister Emily sa talk niya, we are God's handiwork. Kaya binibigyan niya tayong longing and desire for God. No, yun ang, kung i-connect niyo po yung talk niyo, no? We have longings and desires for God because we are God's handiwork. At ang attitude natin, one of humility. No, na nabanggit po ni Brother Aldrin, no, na maging humble tayo before the presence of the Lord, no? Kaya itong mga negative na mga Diyos-Diyosa na sinasabi sa atin na sinishare ni Sister Jessica na nagiging bahagi ng ating buhay, kaya-kaya ma-overcome to ni Jesus. Kasi we are God's handiwork and God has given us a desire and the longing to become like Him. At yung attitude natin ay dapat maging one of humility. Siguro hanggang dito muna. Kung mayroong gusto mo mag-share, ay mag-share. Kung wala, papasok uli ako para mag-share, no? Sige po. Kasi meron din isang bagay dito na kung titignan nyo sa Philippians chapter 3, verse 18 to 19, yung naging Diyos, yung belly, yung tiyan natin, siguro, no? Siguro, kung mabasa nyo, Philippians 3, 18 to 19, Filipos 3, 18, 19, na ginagawang Diyos yung ating tiyan, yung puro, yung puro kain, puro, ito yung inuuna eh. Oo. Opo, Filipos 3, 18, 19. Philippians 3, 18 to 19. Ang ginagawang Diyos yung belly, yung ating tiyan. Lahat ng isipin ng kasarapan ng buhay, gusto lagi ganun, oo. For many live as enemies of the cross of Christ. I have said it to you many times, and now I repeat it with tears. They are heading for ruin, their bellies, their God, and they feel proud of what should be their shame. They only think of earthly things. Opo, no, yung they will go, ang translation niyo po yan, they will go to ruin, no? Sa ibang translation po, they will go to hell. Di ba may kasabihan tayo, mga iba gusto mahaba buhay, no? Mga iba sasabihin, ang tanong hindi pahabaan ng buhay, kundi pasarapan sa buhay. Hindi po masama na masarap ang buhay, no? Dahil gusto naman ni Lord, ma-enjoy natin ang buhay. Pero yung yun ang pinakasentro ng buhay mo, lahat ng parang ginagawa mo. What will give pleasure to your flesh? No? Kaya nagiging Diyos mo, yung belly mo, yung katawan mo, nagiging Diyos mo yan. Sabi ni Saint Paul, naiiyak siya. Kasi you will go to hell because of that. No? Lahat ng pleasure, ang gusto mo lang, ang tawag po dyan illicit pleasure. Kasi may mga illicit pleasure naman, may tamang pleasure naman eh. May maling pleasure, no? So hindi lang pasarapan, kundi tamang pasarapan ng buhay ang kailangan, no? Nagiging Diyos-Diyos nila yung kanilang tiyan, no? Ganon. Sige po, kung meron pong gusto mag-share, bago po tayo mag-ano. Sa akin po, Bishop, maidagdag ko lang po. Sige po. Yung pong about kay Mama Mary. Okay po. Ano ko po dyan ang Diyos ang una nagparangal sa ating mahal na ina. Opo. Sino pa po kaya tayong tao para hindi parangalan ng ating mahal na ina? Yun lang po. Oo, tama po yan, no? Ang Diyos mismo ang nagbigay ng ng parangal sa ating mahal na ina, no? Yung biro mo, angel ang nag-greet, pinadala. Hail, full of grace, no? Sa Griego, ang salita nun ke karitomene. Yung ginawa ng Diyos kay Mama Mary, no? Yung wala siyang bahid na kasalanan, ke karitomene. No, yun po ibig sabihin na kung bakit siya Immaculate Conception, no? Ayun po ang basis ng Immaculate Conception. Nung sinabi ng angel, hail, full of grace. No, sa kanya lang po sinabi yun na creature ng God. Kay Mama Mary lang. Kaya yung sinasabi ng Ten Commandments na honor your father and your mother, wala nang ginawang parangal dyan, kundi si Jesus mismo. Tama po kay Brother Alvin, no? Grabe ang parangal na ginawa ni Jesus sa kanyang ina. No, nung assumption ni Mama Mary. Yung grabe ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa kanyang ina.
Kaya tayo, as children of God, nakalagay po yan sa Ephesians 5:1. No? Ephesians 5:1, kung may time kayong basahin, no? Efesos 5:1. Nakalagay doon, as children of God, we imitate God. And how do we imitate God? Isang paraan sa pag-imitate ng God is to honor the Blessed Virgin Mary. Because God honored Mary. God honored our Blessed Virgin Mary. Kaya napakaganda po yung mga taong mayroong devotion kay Mama Mary. Napakalaking biyaya yun na dapat pasalamatan. At sa mga taong wala gaanong devotion pa kay Mama Mary, hilingin po yung grasyang iyon. Special grace po yan to honor our mother. Because nakalagay sa Efeso 5:1, as children of God, we imitate God. And God honored the Blessed Virgin Mary. Sige po, tungkol naman sa mga cosmetic surgery, pakit-check niyo po yung sa kay Pedro yan eh. Saan ba nakalagay yan? Kay Pedro yan eh. Nung sinabi niya na yung pag-aayos ng mga babae, okay naman yung pag-aayos eh. No? 1 Peter 3:3. No, 1 Peter 3:3-4. Pakibasa po to. Siguro ito yung huling sharing ko. Wala pong tayong panahon, no? Tungkol sa mga cosmetic surgery, no? So, cosmetic surgery, pag inaayos na meron defective, no? Kunyari, yung ngiwi ang ano mo, butas yung ano matawag rito, parang ano, oo. O kung ano-ano man yan, pwede po yun, no? Part po yun ng ano, ng creation story na may karapatan tayong pagandahin ang creation ng Diyos, no? Kaya yung mga may defect sa facial o whatever, na okay lang po yun sa Catholic Church, no? Basta wag yung susobra na sinasabi ni Pedro. 1 Peter 3:3-4. 1 Peter 3:3-4. May nakakita po? Opo. Sige po, pakibasa po Do not be taken up with outward appearances, hairstyles, gold, necklaces, and clothes. There is something more permanent that shines from within a person, a gentle and peaceful disposition. This is really precious in God's eyes. Opo, no? So, sinasabi ni St. Peter dyan, huwag masyadong sobrahan. Kasi yung outer beauty, sabi niya, St. Peter, bigyan nyo ng priority yung inner beauty that is pleasing to God. Ayan po yan, no? So, 1 Peter 3:3-4, hindi po masama yung mga cosmetic surgery, no? Kasi part ng creation yan, napaganday natin ang creation ng Diyos, no? Kaya pinapaganda natin kung what is defective in us, no? Pero pag napasobra-sobra, sabi ni Peter, ang bigyan yung diin ay yung inner beauty rather than the external beauty, because the inner beauty is pleasing to the Lord. Kaya ito yung mga virtues natin, mga virtues. May nag-text po, yung Armor of Faith, mag-share po sila. Nag-text po sila. Sige po, mag-share po kayo Armor of Faith. Hello po, magandang gabi po. Yan. Sige pa. Share lang po konti doon sa sinabi ni Bishop at sa tanong ni si Sir Jessica about cosmetics. So akma po yung binasa ni Bishop po na Bible verse. Ang ibabahagi ko po ay galing naman po sa Aklat ng Katekismo. Sa Aklat ng Katekismo po, ang pamagat po nito ay prinsipyo ng katamtaman at karangalan. Article 2521 from Katekismo, ang kalinisan ng puso ay nangangailangan ng katamtaman na ginagabayan ang damdamin at aktibidad ng ating pandama. Katamtaman po ang pinag-uusapan ayon sa Katekismo. Nagbibigay daan ito sa atin na iwasan ng anumang labis. So parang hindi masama ang yumaman, huwag lang labis, hindi masama ang mga material na bagay, huwag lang labis. So may nakasaad po sa Katekismo na lahat po ay ituturing na biyaya, huwag lang labis, pagkain, material na bagay. Halimbawa po, mga material na bagay, kailangan natin ng gadget, kailangan po natin ng sasakyan, kailangan po natin ng internet. So parang sinasabi, pinag-usapan,
wag lang lahat maging labis, ito man material, ito man pera, ito man yaman, pero hindi ko na po isa-isahin lahat. Kinuha ko sa katisismo, dumiretso na lamang po ako doon sa cosmetics. So sabi mo muli dito sa pamagat ng ating katisismo, prinsipyo ng katamtaman at karangalan, no? Article 2521 nga. So dapat po, wag lang anumang bagay na susobra. At sinabi po sa 2522, ang katamtaman ay sumusuporta sa paggalang sa katawan ng tao at hindi hinahayaang maging instrumento ng pagnanasa o pagyayabang. So kung naglalagay ka lang para gusto mo lang po alagaan yung sarili mo at pagandahan, so walang masama sa cosmetic, sabi sa katisismo. Pero kung naglalagay tayo ng cosmetic para mang-akit ng lalaki at para mang-akit ng babae, at ito po ay nagkakaroon ng ibang motibo, doon pumapasok po ang pagkakasala. Pero kung pangangalagaan lang at pagandahin, dahil lang utos sa Biblia, alagaan ng sarili, at kung ikaw naman po ay nagtatrabaho at ang dami mo pong wart sa katawan, kung ang dami mo pong acne sa mukha at ang dami mong tigyawat, so walang masama kung i-enhance. So sabi sa katisismo, no? Ang paggamit ng cosmetics, kung ito ay ginagamit sa isang balanse at katamtamang paraan, ay hindi masama ayon sa katisismo 2522. Pananagutan sa sariling kalusugan at dignidad, no? So sinasabi din po, no, sa katisismo pa rin 2288. So bagamat hindi ko na isa-isahin lahat, so gusto ko lang sabihin, lahat ay maituturing na biyaya ng Diyos kung ito po'y ginagamit para po mapangalagaan ng sarili, para mapahaba ang buhay. Pero kung ang cosmetic po ay magdudulot na mapipinsala po ang ating balat, ang ating sarili, so lahat po ng paggamit na may kapinsalaan na, ito po ay labag na sa prinsipyo ng Diyos. And again, so biyaya lahat ng Diyos yan, kagaya po ng yaman, kagaya po ng pera, at kagaya po ng mga material na bagay na maaari namang gamitin. So konti lamang po doon sa Diyos-Diyusan, konti lang. No? At ang natalakay na rin kanina, materialismo. So sabi nga natin, hindi tayo makapag-zoom kung wala tayong telepono, wala tayong laptop, wala tayong internet. So, wag lang labis. So, hindi masama. Ano pang Diyos-Diyusan? Naghahangad ng labis na karangalan at kapangyarihan. Kapag nagtatrabaho ka, gusto mo maging manager. Kapag nagtatrabaho ka, gusto mo maging supervisor. Kapag naging politiko ka, pag kapitan ka, gusto mo rin maging presidente ng Pilipinas. Kaya nga lang, motibo, hangarin. No? Kung maglingkod, so wala naman masama doon. So ano pang Diyos-Diyosan, yung sobrang pleasure, kagaya sinabi kanina, yung tummy natin. Gusto mo magkapera, gusto mo magtrabaho para kumain ng kumain, so kung ano lang nilamanan dyan. O kasiyahan, no? Alam naman natin, kasalanan ng pagiging gluttony. Ang paglalagay ng personal na kasiyahan o kasiyahan ng katawan, ito po ay nagiging mali. Ano pang Diyos-Diyosan? Tao o relasyon? Diyos-Diyosan, tao o relasyon. Sinabi kanina ni Sister Jessica, mga artista, mga celebrity, politiko, o kaya may katungkulan sa kumpanya. Walang masama makipagrelasyon sa kanila, walang masama ang humanga sa kanila. Kasi minsan, yung paghanga po sa kanila, nagiging motibasyon. Ang paghanga minsan sa mga artista or sa mga politiko o sa may mga matatalinong tao, minsan nagiging motibasyon ng lahat, gusto ko maging kagaya nila. Kailangan ko magsumika para matularan ko sila. So minsan hindi masamang lahat, wag lang isinandal mo na doon ang iyong buhay. Inasa mo na doon yung buhay. So again, humanga tayo sa kanila as motibasyon. Maraming nagtagumpay dahil meron silang taong tinutularan. No? So bagamat higit sa lahat, kung sumobra ay magiging pagsamba. So ang lahat po ay biyaya ng Diyos. Pero ang lahat ng sobra, kagaya nga, yung labis na nagmamahal sa asawa, sabi nga sa Biblia, di ba? Ang labis na nagmamahal sa asawa ay nagkakasala. Ang labis na nagmamahal sa anak, bagamat mahirap unawain yon, no? So sinasabi, ang labis na nagmamahal sa asawa, sa anak o sa pamilya ay nagkakasala sapagkat sa 10 utos, mahalin ng Diyos ng higit sa lahat. Yun lamang po, magandang gabi po sa inyo lahat at maraming salamat. Purihin ng Panginoon, no? Oo. Yung message ni Lord sa atin through Bishop Lito,
Kung tutuusin, lahat po ng mga tinatalakay natin dito sa Wednesday group natin, our appointment with Jesus every Wednesday, lahat po ng mga topics natin actually, nasa Catechism of the Catholic Church. No? Kaya nga sa States, meron isang programa si Father Smith, Catechism of the Catholic Church in 1 year. Naka-video yun, in 1 year, tinatalakay niya ang Catechism of the Catholic Church. Mga iba naman, hindi kayang pakinggan yun everyday, no? Kaya isang advice ng mga spiritual writers, kahit everyday, isang chapter ng Catechism of the Catholic Church ay binabasa natin. Kasi lahat po ng ating tinatalakay dito ay nasa Catechism of the Catholic Church na. Ang Catechism of the Catholic Church ay nahati sa 4 na segmento. No? Pinag-uusapan dyan ang doktrina, pangalawa yung sacraments, pangatlo yung moral life, morality, at ika-4 yung prayer life or spiritual life. Kaya yung ating Bible study, ang ating mga doctrinal teachings, ang ating mga sharings, lahat po yan, napapaloob na yan sa Catechism of the Catholic Church. Kaya siguro isang payo ko na sinasabi ko rin to sa mga ibang obispo at sa ibang pare, na sana bawat isa sa atin mayroong Catechism of the Catholic Church. Mura lang naman eh. Magkano ba yan, Bishop Lito? Magkano isa? Oo. Siguro, oo. Gawin. Opo, gawin po natin. Okay, and again, depende po kung print paper or brown paper o white paper. So may 300 plus, may 480. So kaya-kaya po, wala pang 500 pesos. Okay, no? Sige, kaya kasi piso isang araw, sa isang taon, piso isang araw. Kaya natin bilhin yan. Siguro mas isang mahal po ang cellphone, mas mahal po ang iPhone. Oo. Siguro maganda po, nagsasalita na ang Panginoon, no, through Bishop Lito, no? Kasi yung lahat po natin na pag-uusapan sa Catechism of the Catholic Church. Kaya siguro sinasabi ni Lord sa atin, lalo tayo, mga naka-Lord tayo, nakatuon tayo. Bawat isa po sa atin, sana mayroong kopya ng Catechism of the Catholic Church. Kasi lahat ng topics natin, i-refer po natin doon lagi. No? Kaya po natin, no? Lahat po tayo magkaroon ng Catechism of the Catholic Church, no? O yan, no? O yan, Catechism of the Catholic Church, no? Bili po tayo, bawat isa sa atin. Kasi kumpleto po yan eh. Pati mga lahat ng citation yan, ng mga church fathers, nung sinaunang Kristiyano, nandiyan po yung sacred tradition, nandiyan po yung Bible verses, nandiyan po yan lahat eh. No? Tsaka yung mga topic natin, spiritual life, prayer life, nandiyan po yan kasi 4 po ang divisions ng Catechism of the Catholic Church. Doctrines, sabi nga ang diksyonaryo ng Biblia, ay ang Catechism. Opo, Ang Catechism ang magpapaliwanag kung ano po ang sinasabi ng mga malalalim na salita sa Biblia. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin kasi yun po ang kanyang dictionary. Thank you. Opo. Ayan po yung deposit of faith na sinasabi ni Jude. Sa Jude 3, nakalagay doon. Fight for the faith that was given once and for all. Sabi po ni Jude sa ating New Testament, no? Tignan niyo sa bandang dulo yan. Ang Jude po kasi, o sa Tagalog Judas, ayan po yung libro aklat bago ang Book of Revelation. Nakalagay po diyan sa Jude 3. Fight for the faith that was given once and for all. Ang pananampalataya na ibinigay minsanan lang sa atin. At ayan po ay napapaloob sa Catechism of the Catholic Church. So ayan po yung message ni Lord sa atin tonight, no? Through Bishop Lito, sa sharing ni Sister Jessica, na lahat ng mga bagay na ito ay nasa Catechism ng Catholic Church. Kaya siguro, ayan din po yung sa mga binibigyan kong training sa mga gusto magpare. 1 year na mag-aaral Catechism ng Catholic Church through magmisa at mag-administer ng sacraments, pwede nang i-ordain bilang deacons, no? Yung deacons sila pwede 1 year, 2 years, or 3 years. Pero pag
ganyan po ang sistema, Bishop Lito, pwede na po tayo mag 1-year training. Natin i-ordain as deacons na. Tapos diaconate nila pwedeng 1 taon, 2 taon, 3 taon. No? Para patuloy yung kanilang formation. Ayun din pong gagawin ko sa Baras, kakausapin ko sila. Tumatawag sila ng meeting sa Sabadong ito, sa sunod na Sabado. Ayun sinabi ko kay Father Ed Billones, mag-train 1 year, magmisa, mag-administer ng sacraments at catechism. Tapos i-ordain as deacon, tapos yung diaconate nila pwedeng 1, 2, or 3 years. No? Ganun din po gawin nyo, Bishop Lito, sa San Martin de Porres Church. No? Para magkaroon ng maraming tagapaglingkod ang ating Panginoong Jesus na mapalaganap ang kanyang ebanghelyo. No? Nung nakaraang Sunday, no? Trinity Sunday, sabi ni Jesus, go to the whole world and preach the gospel to all nations. No? Patuloy po yan. No? So maraming salamat, Sister Jessica, sa iyong sharing, nabuksan ang topic ng Catechism of the Catholic Church. No? Yan po yung clear na message si Lord sa atin. No? Nandiyan na po lahat sa katekismo na. Pagtsagaan lang everyday kahit na 1 chapter lang o 1 paragraph lang. No? At makikita nyo ang lalim ng katekismo, no? Sa doctrine, sacraments, morality, tsaka spiritual life. Ganda na po. Ipapanalangin po natin. Final blessing na po. Sige, final blessing na po tayo. Thank you, Lord, for this evening. Thank you for your message to buy for each one of us the Catechism of the Catholic Church. No? Thank you for the sharing of Sister Jessica na ikaw dapat ang aming una sa aming buhay. Wala kaming strange gods before us. Ikaw lang, Panginoon. Itinataas ko, Panginoon, ang San Martin de Porres Church, ang Armor of Faith, ang family ni Brother Adrian, Sister Karina, ang Christ Family Prayer Group, ang pangangailangan, spiritual at material. Lalo po ang mga may sakit sa amin, Panginoon, ang kagalingan, ang grace and strength to carry our cross daily in following it. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Happy birthday, Lord. Bless mo si Sister Jessica. Birthday po niya ngayon. Happy birthday. Happy birthday po, ha. Happy birthday, Sister Jessica. to you. Sister Jessica, happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mong Birthday to mabuhay. you. God bless. Happy birthday. Happy Happy birthday. birthday. Happy Happy birthday to you. Bless Sister Jessica and her family and her loved ones. Amen. Happy birthday po. Sana God bless po. sana mabusog mo kami. Sana Okay po. mabusog mo kami. Pero nabusog kami ng iyong sharing. That is Okay. very good enough. Thank you. Thank you, Lord. Si Sister Bless mo, si Sister Lynn, Edith, Emily, Baby, Karina, Levi, si Aldrin, Alvin, si Brother Egay, si Brother John. Lahat po kami, Lord, bless mo. Okay, Thank you. Father, Son, Holy Spirit. Sister Yoli, God bless, ha? Binless ka ni Father Efren last Sunday, ha? Kita mo yung the power of prayers, ha? Ganun pa. Papalayain tayo ni Lord through our prayers, no? Oo. Praise Jesus, ha? God bless. God bless po. God bless. Okay. Time po. Bye-bye. Okay, God bless.